Hello mga ka-rolls! Another day, another cake. Kamusta na kayo? For today's video, gagawa tayo ng astronaut theme cake. Super late na ako nakapag-edit and nakapag-voice over ng video na ito today kasi super duper mega busy talaga tayo. Napakaraming ganap. Gumawa tayo ng 2-tier cake and meron ding mga small cake orders. And then, umalis din kami mag-asawa dahil may mga binili kami. Syempre, nasikaso rin ng mga bata. Akala ko nga hindi na ako makakapag-vlog today eh. Kaso syempre naisip ko, sayang din naman ng araw na ito and nag-post na nga ako kanina, nag-promise ako na ipopost ko ang vlog nitong cake na ito. Kaya kahit gabi na, bago ako matulog, kailangan tapusin natin ito. And syempre excited din ako na maipost ito dahil isa ito sa mga favorite cakes na nagawa ko. Ang flavor pala ng cake na ito is red velvet with cream cheese filling. Kung makikita ninyo, hindi super duper red or vibrant red ang color ng cake natin. Kasi syempre, mas prefer natin na makuha ang tamang lasa ng red velvet kesa sa kulay. The more food color ang gagamitin natin, lalong mag-iiba or maapektuhan ang lasa ng cake natin. Kaya mas prefer ko na reddish na lang ang cake kesa super duper red siya. At least ma-achieve natin ang pinakamasarap na red velvet na cake. And syempre, hindi ito magiging red velvet kung walang cream cheese filling. Ang cream cheese filling na nilalagay natin dito is sariling recipe po natin. Naku, napakasarap talaga ng palaman na ito kasi hindi siya super maasim, hindi rin siya super tamis. Nakaka-addict talaga ang lasa ng cake na ito. Isa ito sa mga bestseller ko talaga, lalong-lalo na sa mga customers na hindi masyadong mahilig sa chocolate. Dati nga ako, favorite ko talaga is chocolate cake, pero magsimulang nag-start akong gumawa ng red velvet, mas nagiging favorite ko na ang red velvet, lalo na kapag mas prefer ko yung hindi masyadong matamis na cake. Ganito pala ako mag-stock ng 2-tier cake para sa mga bagong followers ko. Pinaghihiwalay ko munang i-assemble yung bottom and top tier, and then naglalagay ako ng 4 na dowel sa baba, which is yung zagu straw natin, and then yung sa top tier natin, palaging yan merong cake board, and then of course naglalagay tayo ng mahabang dowel sa gitna, connecting yung top and then yung bottom tier natin. Meron pa akong ibang way ng pag-stock ng 2-tier natin, lalo na kapag malalayo ang biyahe. Abangan nyo dahil meron akong separate video kung paano ko gawin yon. Pero kapag malapitan lang naman ang biyahe, is okay na ito dahil stable na itong ganitong pag-assemble ng 2-tier cake. And syempre, every time na meron tayong nilalagay na straw or stick sa loob ng cake natin, make sure na sasabihin natin sa mga clients natin para aware sila, lalo na meron mga customers na masiselan, and at the same time, meron din na ginagawang for fun ang cake, nagki-cake smash sila para ma-avoid din ang merong masaktan. Better na gumawa kayo ng parang template or a picture na naka-indicate lahat ng expectation ni customer sa cake na ginawa ninyo. Ako kasi meron akong ginagawa. You can either print it or gawin yung sticker, ilagay ninyo sa box, or isend nyo online. Ako, sinasend ko lang online kay customer since most of my transactions are online. Ganito talaga ako sanay sa pag-assemble ng mga multi-tiered cake. So, ina-assemble ko muna sila na naka-crumb coat, and then saka ko sila a-icingan kapag naka-assemble na sila. Ito kasi yung pinakamadaling paraan para sa akin. Sinubukan ko na yung way na yon, yung a-icingan ko muna bago ko i-stack. Kaso super duper kasi siyang nakakakaba and ang hirap niyang i-handle. Kaya may tendency na matamaan or masira yung icing natin. Imagine na ayos mo na icingan mo na tapos masisira, uulitin mo pa. So doble siyang trabaho para sa akin. Kung naka-crumb coat lang siya during the assembly tapos merong may matamaan, at least okay lang kasi a-icingan mo pa naman siya and a-assemble mo pa naman siya. Kung saan ka mas sanay, syempre yun yung gagawin mo dahil ito ang magpapadali sa trabaho mo. Lalo na nowadays, napakarami talaga ng umu-order sa akin. Hindi lang isang cake ang ginagawa ko araw-araw. Kaya mas maganda yung nakakagawa ako ng paraan para mapabilis yung aking trabaho.
Ayan, since natapos na natin ang first coating natin, which is yung color white, ilagay na natin yung final coating natin, which is yung dark blue. Since astronaut theme ang cake na ito, ang pinaka-color ng cake natin is parang galaxy. Yung inspiration na sinend sa atin ni customer is full fondant, pero since mas prefer ni customer yung soft icing kesa sa fondant, pinili niya na soft icing na lang ang base cake natin with fondant details, which is mas madali naman kasi siyang gawin din and magagaya naman kasi siya using soft icing. Kailangan lang siyang gamitan ng konting technique. Repeat customer na pala itong si client natin. Yung unang order niya sa atin is yung black pink na semi-fondant din para dun sa kanyang baby girl. And ito naman is para sa kanyang baby boy. Nung time na in-order niya sa akin, yung black pink na cake, ang sabi pa nga niya sa akin, if magandahan siya and masarapan siya sa cake na yon, siguradong o-order siya ulit dahil meron pa siyang baby boy. At ito na nga, after a month, umorder siya ulit. And 2-tier pa since first birthday ito ng baby boy niya. As you can see, naglagay ako ng iba't ibang variety of colors dito sa cake na ito dahil galaxy nga dapat ang kailangan nating ma-achieve. So, naglagay ako ng lighter blue and then ng black and then ng konting color white para ma-achieve natin itong ombre effect na merong galaxy. Mamaya mas makikita ninyo ang effect niya. As of this moment, parang labo-labo siya dahil nga meron siyang iba-ibang color pero ma-appreciate natin to mamaya. Medyo OC talaga ako when it comes sa pagpapakinis ng cake natin, lalo na sa multi-tiered cake. Kasi hindi rin ako ganun kasanay na pakinisin, especially yung sa may gitnang part. Yun yung pinaka-struggle ko talaga. Kaya hindi ko siya tinitigilan hanggat hindi ako nasa-satisfy talaga. Kasi meron akong paniniwala na kung hindi ako nagagandahan sa cake na ginawa ko, malamang sa malamang is hindi rin magagandahan ng customer ko. And eto na, maglalagay na tayo ng fondant details. Medyo kinakabahan pa ako noong time na ito dahil itong mga linings ng cake natin na fondant details is maiikse yung pagkakagawa ko. Struggle kasi siya sa akin for now kasi maliit lang ang lamesa ko and doon ko na ginagawa ang lahat. Doon nakalagay yung mixer ko, yung turning table ko, doon na rin ako gumagawa ng fondant. Kaya putol-putol siya. So, kailangan kong gawa ng paraan para matakpan yung mga chismis nung cake na ito. Trust the process, ika nga. So, tinuloy-tuloy ko pa rin yung paglalagay ng details natin kahit na ganyan siya. And then, naisip ko na takpan ko na lang siya ng mga ibang details since marami naman itong details like yung mga stars and planets. And water lang pala ang ginagamit ko para mapagdikit-dikit yung mga fondant details natin. And para malinis na rin dahil as you can see, meron siyang white-white which is yung tylose na part nung fondant natin para hindi sila magdikit-dikit kapag ina-assemble ko sila sa tray. And then ito, gumamit ako ng pearl white silver luster dust spray para magkaroon ng shining shimmering effect yung cake natin dahil again, galaxy ang kailangan nating ma-achieve dito. So, dapat merong parang ombre effect na silver or parang kinang na part. Actually, on the spot ko na lang naisip gawin ito. Doon kasi sa inspiration, wala ito dahil full fondant nga yun. Pero naisip ko na mas gaganda ang cake pagka nilagyan natin ng silver. At ito na nga si Astronaut Boy na ginawa natin. 2D fondant siya. Bilib na bilib pa ako sa sarili ko nung time na nagawa ko to. Kasi first time kong gumawa ng 2D fondant na tao. And soon magagawa ako ng video tutorial kung paano gumawa ng mga 2D fondants. And then yung mga planet naman, random lang yan. So, pinaghalo-halo ko lang yung different colors ng fondant para ma-achieve yung parang ombre effect niya, para magmukha siyang planeta. Yung parang bluish na merong green, yun yung earth, which is yun lang yung hindi random and planado since nandun siya sa inspiration. Pero yung other planets dyan is random na lang. Cookie cutters pala yung mga ginamit ko sa pag-cut ng mga circle for the planets and for the stars as well. Kaya mas maganda talaga na nag-i-invest tayo sa mga tools kahit pa isa-isa or pa dalawa-dalawa lang per month para hindi tayo nahihirapan sa paggawa ng mga fondant toppers natin every time na meron tayong pa-order na ganito. Mas madali kasi ang trabaho kung meron tayong mga cutters kasi imagine kung mano-mano mong ika-cut itong mga ito, nako, it would take time talaga. Kaya it's best na mag-ipon tayo kahit na pa konti-konti lang sa mga kinikita natin and invest.
Nagdagdag din ako ng mga white drudges na iba-ibang sizes to create another effect dito sa cake natin. Syempre, may mga malalaking stars and medi-size. Dapat meron din tayong drudges na parang ang effect niya is super duper layo na ng stars natin. And nagka-create din ito ng ganda sa cake natin. Ewan ko ba bakit parang gandang-ganda ako sa cake kapag may mga drudges siya. Aside kay Astronaut Boy na main topper natin, meron din tayong ginawa na rocket which is nandun din sa inspiration na sinend sa atin. Although itong rocket na nilagay natin, kahit fondant siya, hindi siya edible kasi meron siyang karton sa loob para mas magaan siya dahil kung full fondant ito, buong fondant siya, is mabigat siya and may tendency na malapak ang cake or bumagsak siya. At ito na ang final result! O diba, ang syala ng cake natin, napakasarap tingnan sa mga mata. Pati yung cupcakes natin ginawa natin parang galaxy para match din sa cake natin. And that's it for today. See you on our next video. Bye!